Itago niyo na lang ako sa pangalang Glenda. 26 anyos. Isang single parent na nangungupahan sa isang apartment sa gawing Quezon City. Madalas nilang sabihin na may itsura daw ako. Maliban kasi sa maputi ako, ay masasabi kong dalaga pa rin akong tingnan kahit may anak na. Matangos ang ilong ko at may 2 dimple sa pisngi na takaw pansin daw sa mga lalaki. Hindi naman sa pagmamayabang, pero marami pa ring nandilikaw sa akin sa kasalukuyan. Ngunit sa dinami-dami ng mga lalaking nagtatangka sa akin, ay hindi ko alam kung bakit sa isang matandang janitor pa ako bumagsak at hindi sinasadyang maibigay ang aking sarili. Uy, nandito na ho pala kayo madam. Mukhang blooming tayo ngayon ah. Agad kong nilingon ang pamilyar na boses sa aking likuran. Sabi na nga ba, at magpapapansin na naman ang janitor sa eskwelahan ng aking anak. Wala ka pa talagang magawa at inaabangan mo na naman ako. Doon ka sa faculty room, maraming magagandang teachers doon. Pagtataboy ko sa kanya, pero hindi ito nagpatinag sa akin. Kahit na maganda sila, mas maganda ka pa rin naman mami. Gustuhin ko mangumiti sa mga pinagsasasabi ni Manong Nardo, pero hindi ko magawa. Parang may sariling isip kasing naaasiwa ko sa itsura ng matanda. Nasa 40 mahigit na rin siguro ang edad nito. May katandaan na rin talaga itong tingnan. Moreno ang kutis at may mga puti na rin ang buhok. Kung sabihin ko kaya sa misis mo Manong ang mga pambobola mo ngayon, tsak sa labas ka na naman matutulog o baka nga sa kalsada pa. Hindi siya nakasagot sa akin ng mga oras na yun. Siguro ay natauhan ito dahil tama naman ang sinabi ko. Kahit minsan ay naiinis na ako sa matanda, ay tinuring ko pa rin naman tong kaibigan. Alam ko naman kasing pilyo lamang ito pero mapagkakatiwalaan. Isa pa ay sa kanya ko nga pinagkakatiwala ang anak ko sa tuwing pumupunta ako ng syudad para asikasuhin ang mga papeles na kinakailangan para sa payout naming mga solo parents. Si Ma'am Glenda naman talaga hindi na mabiro. Alam ko namang hanggang ngayon ay may allergy ka pa rin sa mga lalaki. Biro pa ulit ng matanda. Totoo naman kasing may namuo akong takot sa mga lalaki. Dala rin siguro sa mapait at masalimuot na karanasan ko mula dito. Pero kahit hindi kami kinilalang pamilya ng tatay ng aking anak, ay nagsumikap naman akong maibigay sa kanya ang maayos at masayang buhay na pinapangarap ko para dito. Oo, minsan tinatanong ng bata sa akin kung sino raw ang tatay niya dahil madalas siyang asarin sa eskwelahan. Pero sinasabi ko na lamang dito na hindi na babalik ang tatay niya dahil matagal na itong nasa heaven. Ayoko kasing masaktan siya kapag sinabi kong tinalikuran kami nito para sumama sa ibang babae. Masyado kasing mapait ang naranasan ko mula sa dati kong live-in partner. Dahil binuhos ko lang naman ang lahat sa kanya. Hindi pa man tumutungtong ng 1 taong gulang ang anak namin nang sinabi nitong gusto niyang mag-abroad para sa ikagaganda ng buhay ng aming pamilya. Kung kaya't pumayag na rin ako. Kahit mahirap, ay sinuportahan ko ito sa abot ng aking makakaya dahil nangako siyang babalik matapos ang 2 taong kontrata. Magkasama naming binuo ang pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya namin. Pero hindi ko akalaing ganun kabilis niyang makakalimutan ang binitawan nitong mga pangako sa harap namin ng mga magulang ko para lamang sa babaeng nakilala nito sa trabaho. Kung alam ko lang noon na ganun ang mangyayari, hindi ko na sana pinakailaman pa ang maternity benefits na dapat ay nakalaan sa pangangailangan ng bata. Pero sabi nga nila, walang pinipiling oras ang mga pagsubok sa buhay. At nataon namang dumating ang sa akin ng mga panahong wala akong trabaho dahil mas pinili kong asikasuhin muna ang aming anak. Halos wala akong mukhang maiharap sa mga kamag-anak ko. Nang mabilis na kumalat ang balita
tungkol sa kalokohan na ginawa nito. Kasalanan ko rin naman kung bakit. Dahil nakiusap ako sa kanilang lahat na tulungan kami hanggang sa makarating ito ng South Korea. Pero sa huli ay pinahiya lamang ako nito dahil kitang-kita ng lahat na walang ibang laman ang social media account niya kung hindi mga masasaya at sweet pictures nila ng babaeng kinakasama niya sa abroad. Hindi naging madali ang buhay namin ng anak ko. Hanggang sa mapagpasyahan kong mamuhay na lamang sa ibang lugar sa pagbabakas sakaling mailayo ko ang bata sa pangungutya ng mga taong nakakakilala sa amin. Hindi ko na rin ninais pa na mag-asawa ulit at mas itinuon na lang ang pansin sa anak ko. Pero habang nagkakaedad ang bata, ay mas lalo itong nagkakaroon ng interes na malaman at magkaroon ng tatay. Nay, family day na po namin sa susunod na linggo eh. Ano pong dadali nating pagkain? Kailangan daw kasi mayroon. Kung wala naman, pwedeng contribution na lang daw para sa soft drinks ang ibigay. Sabi nito matapos nitong gawin ang kanyang assignment. Mango float na lang kaya nak, total paborito mo naman yun. Siya nga pala, hindi ba sasama ang loob mo na pupunta na naman tayo ng family day na wala ang tatay mo? Minabuti ko nang tanungin siya habang maaga pa dahil ayokong makita na naman itong naluluha habang pinagmamasdan ang mga kumpleto at masayang pamilyang pupunta. Ang hirap kasi na makita mong naiinggit ang anak mo sa ibang mga bata dahil mayroon silang bagay na kahit kailan ay hindi ko maaaring maibigay sa aking anak. Duwag nga ako kung ituturing at tanggap ko naman yun dahil sa takot kong sumubok muli sa isang relasyon. Mas mabuti pang tumanda akong mag-isa at ibuhos ko na lamang ang lahat sa anak ko. Ngumiti naman siya sa akin. Okay lang po, naiintindihan ko naman eh. Tsaka sabi naman ni Manong Nardo, pwede ko siyang tawaging tatay. Muntik na akong kilabutan sa sinabi ng bata. Literal akong kinalibutan o kinilabutan bigla. Hanggang dumating ang araw ng family day, na napapailing pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang sinabi ng anak ko tungkol sa matanda. Parang bigla ko tuloy siyang inantay sa eskwelahan. Lumipas na ang ilang sandali ay wala akong nakita ni anino ng taong gusto kong makita. Bala ko pa naman sanang pagtripan din ang matandang janitor. Siguro'y naging busy ito sa trabaho dahil na rin sa dami ng taong pumunta sa naturang event. Gayunpaman, masaya akong makitang natutuwa naman ang anak ko kahit sabihing sa tinagal ng panahon ay ako lamang ang dumadalo sa kanyang family day. Ganon din kaming mga magulang na maliban sa kwentuhan ay naisipan na ring sabayan ng konting inuman para mas gumanda ang takbo ng usapan hanggang hapon. Pero habang iniinom ko ang pangatlong bote ng light beer, ay agad akong napalingon nang may biglang tumabi sa akin. Hi ma'am, beer ba yan? Hindi ako agad nakapag-react sa sinabi nito dahil pansin kong medyo tumama o tumatama na rin ang nainom kong alak. Kaninang umaga ko pa balak biruin ang matandang janitor dahil sa sinabi nito sa anak ko na pwede siyang tawagin itong tatay. Hello tay, long time no see. Sinadya akong hinaan at lambingan ang boses ko habang nakangiti ng nakakaloko sa kanya. Tila nagulat naman to sa sinabi ko na para bang hindi magets ang aking biro. Tinawag mo akong tay? Sabi niya sabay turo sa sarili. Muntik niya nang maagaw ang pansin ng mga magulang na nakapalibot sa amin kung kaya naman sinenyasan ko itong hinaan ng kaunti ang boses niya. Natatawa kong nilapit ang sarili ko dito na kinagulat niya naman lalo. Bakit, ayaw mo ba? Pinadingkitan ko siya ng mga mata, dahilan para mapaiwas siya ng tingin sa akin. Hindi ba, sinabi mo sa anak kong tawagin kang tatay? Agad itong napakamot sa ulo niya, tsaka mahinang natawa. Sorry kung ganun Glenda, binibiro ko lang naman siya nun eh. Sabay tawa. Pero wag mong sabihing galit ka na niyan. May dapat ba akong ikagalit? Wala naman siguro. Hindi ko alam kung anong mayroon kay Mang Nardo sa araw na ito. Pero feeling ko, tumitiklop siya sa mga sinasabi ko.
Ibang-iba siya ngayon sa lalaking kaasaran ko sa tuwing hinahatid ko ang estudyante ko. Sinusubukan ko pa tong kausapin pero hindi naman umiimik. Okay ka lang ba, Manong? Tanong ko. Tumingin siya sa akin tsaka napayuko na lang. Hindi, ikaw kasi, biniring mo ako ng ganun. Nawala tuloy ako sa sarili ko. Alam mo namang ang lakas ng dating mo sa akin. Gusto kong matawa sa sinabi nito pero hindi ko magawa dahil wala naman halong kalokohan ang pagkakasabi ni Mang Nardo. Seryosong seryoso siya habang nagsasalita na para bang gusto talaga nitong sabihin sa akin ang dahilan kung bakit bigla siyang natahimik kanina. Nanatili naman siyang nakatingin sa akin kung kaya naramdaman kong parang may kakaiba kung paano niya ako tignan. Hindi ko alam kung dala na rin ba to sa tama ng alak na nainom ko o ano. Matapos akong lapitan ng anak ko para humingi ng perang pambili ng milk tea, ay hindi ko inasahang mag-uumpisa na rin ang kwentuhan naming dalawa ng matanda. Sabihin mang niloloko pa rin to ng iba, pero nagbabago naman ang mood nito sa tuwing kausap ako. Hanggang sa naramdaman kong lumalim ang usapan at para bang may alab na rin dumadaloy sa pagitan naming dalawa. Seryosong usapan, Glenda. Gusto mo bang subukan ulit? Bulong niya sa akin nang mapansing nakikiramdam na lamang ako sa nagiging takbo ng usapan. Lihim kasi itong nakayakap sa bewang ko, lalo't kaunti na lang ang tao sa paligid namin. Ang naging sagot ko sa kanya ang dahilan kung bakit nagawa naming pumuslit papalayo. Wala naman sigurong masama kung isang beses lang, Manong, di ba? At walang ibang makakaalam. Nasabi ko na lang habang pansin ko ang malakas na tibok ng puso ko. Walang problema. Ako na yata yung pinakamaswerteng lalaki ngayon. Bulong pa niya. Kung ganun, Mang Nardo, sulitin mo na ang pagkakataong to. Dahil hindi ka na makakaulit. Wika ko sabay pilyang ngiti dito. Sa puntong yun, naging mabilis ang pagpuslit namin sa mga taong nakapaligid sa amin. At kahit sa alanganing lugar, ay nagawa naming tugunan o mas okay kung sasabihing nagawang tugunan ng matanda ang pangangailangan ko bilang babae na matagal pinagkait sa akin ng panahon. Sa madilim at tagong sulok ay hindi mapantay ang saya ang naibigay sa akin ni Manong Nardo at aaminin kong ng mga oras na yun ay tila parang ayaw ko nang bumitaw sa pagkakayakap mula sa matandang minsan kong pinandirihan. Hindi ko akalaing magagawa kong patulan si Manong Nardo. Akalain mo yun? Sa dinami-dami ng nagtatangka sa aking manligaw, samantaandalang pala ako babagsak. Hindi pa rin ako makapaniwala, Glenda. Dating gang panaginip lang kita. Ngayon nagkatotoo na talaga. Napangiti na lamang ako sa sinabi niya at agad nang umalis. Nauna akong bumalik sa kanya sa takot na baka mayroon pa ring makapansin sa amin. Habang naglalakad naman ako papalayo sa kinaroroonan nito, ay pansin ko pa rin ang malakas na kabog ng puso ko. Pero kahit papaano, ay nagawa ko pa rin bumalik sa normal nang marating ang kinaroroonan ng aking anak kasama ang ibang mga pamilyang dumalo sa family day. Habang naghihintay ang pagtatapos o habang hinihintay ko ang pagtatapos ng event, narinig ko pang kinakantsuwan ng mga nanay si Mang Nardo na tinakasan daw nito ang asawa ngayong gabi para makipag-inuman lamang sa aming lahat. Kung kanina tatahitahimik ito, ngayon ay nagagawa niya ng makipagtawanan ulit hanggang sa hindi sinasadyang magtama ang mga mata naming dalawa. Ngumiti siya sa akin pero mabilis ko naman tong inismidan. Sabay baling ng paningin sa fireworks display nakakaumpisa pa lamang. Kung alam lang sana nilang lahat na may nauna ng fireworks bago ang final events na iyon, natatawang bulong ko sa sarili ko.